Don Bell, iba pang cast ng Can't Buy Me Love nag-iyakan sa final press con. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Nag-iyakan ang halos lahat ng cast members ng Kapamilya series na Can't Buy Me Love sa naganap na finale press con kahapon, April 11. Ngayon pa lang ay inaatake na sila ng senpax o separation anxiety sa nalalapit na pagtatapos ng kanilang teleserye na tumagal din ng halos isang taon. Parang tunay na pamilya na raw kasi ang naging turingan ng buo ang production ng Can't Buy Me Love. Kaya hindi man natatapos ang pag-air ng show ay nami-miss na nila agad ang isa't isa. Ilang beses umiyak ang lead star ng serye na sina Bill Mariano at Luni Pangilinan habang sinasagot ang mga tanong ng press tungkol sa mga naging experience at mga life lesson na natutunan nila sa Can't Buy Me Love. Kaya naman, sa pagtatapos ng serye, abangers na ang lahat kung ano ang magiging ending ng kanilang love story at kung sino nga ba ang totoong pumatay sa nanay ni Caroline na ginampanan ni Shaina Magdayaw. Pagbabahagi pa ni Belle, talagang pinagdadaraanan ko along with her, as in araw-araw kinekestyon ko sa sarili ko kung sino ba ang pumatay sa nanay ni Caroline. So yon, so ang dami talaga, and the story itself talagang while reading the script talagang nadadala ako, aniya pa. Nagpapasalamat din siya kay Donnie dahil mula sa simula hanggang sa ending ay tulo alalay ang aktor sa mga eksena nila, lalo na sa mabibigat at intense scenes. He's always there lang, he's gonna check up on me whenever I do a big scene kasi nakikita niya yon sa sequence guide kung gagawin ko ba. Kunwari, may breakdown scene ba akong gagawin? Iiyak ba? May big scene bang gagawin si Caroline? Makikita ko na lang magme-message siya sa akin, magte-text o kumusta. How's your scene? Are you still on call? Kunwari, magkaiba kami ng lugar, so thank you. Thank you for checking up on me, chika pa ni Belle. Kasunod nito kumawala na ang pinipigilang luha ng dalaga. Pinipigilan ko yung luha ko. Sabi ko, huwag kang tumulo. Huwag kang tumulo. I've always had conversations with Direk about Caroline. I remember dito sa hallway na to, Sida Hotel. We did the first scene kay Caroline na kinakapan namin yung karakter ko kasi I've never done a character like this na stoic. Grabe yung power niya. Sabi ko, Direk, paano? Paano ko siya mamahalin? Pero si Direk nandun siya every step of the way with me to discover more about characters. Not just my character with myself. Like I would say, Caroline is really itch in my heart na. Not just because of Caroline, but because of everyone here. So I'll always be grateful that I am a part of this journey. You know, to always leave a mark, and I think Caroline, siya yung isang tao, karakter sa buhay ko na di mawawala, kwento pa ni Belle. Kaya abangan ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love na siguradong pag-uusapan daw ng viewers all over the universe ang magiging ending. At sa kabilang balita naman, Christy Fermin sa pagiging single ni Darren Espanto, ano ang issue? Hot topic ng batikang kolumnista na si Christy Fermin ang isyong nababalot sa pagiging single ng kapamilya singer-aktor na si Darren Espanto. Magugunita na naging ulo ng mga balita ang muling pag-iit ni Darren sa isang panayam na wala di umano siyang girlfriend at wala silang relasyon ng kapuso aktris at host na si Cassie Legaspi. Ang tanong tuloy ni Nanay Christy, bakit ginagawan ito ng kontrobersya? Lalo na't wala namang inamin si Darren kahit noong umpisa pa. Bakit magkakaroon ng anumang issue sa pagitan ni Darren at ni Cassie? Ang unang tanong, umamin na ba sila na magdaging magkarelasyon sila? Kahit noong nagpunta sila sa Amerika, anong sabi nila? Sight as friends lang sila, say ng veteran columnist sa latest episode ng Christy Ferminit. Patuloy niya pa, wala namang umamin sa kanila na magkarelasyon sila. Kaya ngayon na sinabi ni Darren na wala siyang girlfriend. Anong issue? Dagdag naman ang kasama ni Nay Christy na si Romel Chica. Tsaka hindi pa ba tayo maging masaya na sinabi mismo ng tao na single siya? So ibig sabihin nun, walang ligawan, walang lahat na nangyari between Cassie Legaspi at tsaka sa kanya. Sumang-ayon sa kanya ang columnist. Lagi naman kasi silang we're just friends. We're close as friends, mga ganon.
Para bang pinalalabas lang nila na meron silang more than friends silang relasyon. Pero kita mo ngayon na wala naman pala, diba? Yan ang hirap, sabi ng iba, aamin lang kapag hiwalay na. Di ba laging ganon, umaamin na kapag hiwalay na, saad pa niya. Nabanggit din ng dalawa ang naging cryptic post ng kamakailan ng mag-ina na sina Cassie at Carmena Villarreal na pinaniniwalaan ng maraming marites ay patama raw kay Darren Espanto. Ito yung ibinandera ni Cassie ang kantang Perfect Crime ni Olivia Rodrigo, habang ang ipinost ng kanyang ina ay isang quote na ang nakasulat ay, "Don't expect the same in return." Pero alam mo, kung tayo ang masusuot ng sapatos ni Carmena Villarreal, ganun din naman siguro ang gagawin natin. Ipagtatanggol natin ang ating anak, di ba? Kung napapahiya na. Pero anong pagkapahiya yung sinabi ni Darren na wala siyang girlfriend? Kailan ba umamin si Darren na may girlfriend siya? Sambit naman ni Nanay Christy. Tugon ni Romel, ang pangit kasi na matapos ang proyektong ito na meron ng I'm single na ganap. Pero nung may project sila, may pa-sweet silang image na dating. More than friends. Matagal nang naging vocal sina Darren at Cassie sa kanilang friendship, sa kabila ng mga isyong may namamagitan sa kanilang dalawa. Kung maaalala, nauna nang sinabi ng aktor na ini-enjoy pa nilang dalawa ang isa't isa at hindi sila nagmamadali pagdating sa pag-ibig. Cassie and I are always very honest when people ask this. There's nothing happening official or anything, say pa ni Darren. Dagdag pa niya, we are just enjoying each other's time. We're not rushing into anything po. Kaya naman ang tanong, bakit nila binabash o pinagsasabihan ng masama si Darren Espanto? Wala naman talaga silang inaamin na magkarelasyon sila ni Cassie. Ano naman ang ibig sabihin ng cryptic post ni Carmena Villarreal? May relasyon nga ba ang dalawa o wala? O baka ipinagtatanggol nga dahil napahiya kasi nag-expect na meron talaga kaso nga wala. Kung ang sweetness naman ng dalawa ang pagbabasyan, makikita naman natin na sweet sila. Subalit sabi nga ni Darren, walang sila. Magkaibigan lang sila na sinang-ayuna naman ni Cassie Legaspi. Kaya ano na naman ang dahilan ng kanilang cryptic post kung alam naman nilang dalawa ang kanilang level sa relasyon na magkaibigan lang sila. Hindi naman siguro kasalanan ni Darren Espanto na nag-expect ang babae. Kaya dapat nga, i-ask muna kung ano ba talaga ang level ng dalawa para hindi na sila masasaktan pa. Kaya ang tanong, sino nga ba ang may kasalanan? Si Cassie ba na umaasa sa label ng kanilang relasyon o si Darren Espanto na laging bukal? Kung ano na ang ganap sa kanilang pagkakaibigan, kung may relasyon ba sila o wala? Or more than friend ba ito or just friend lang sila?